Dahon ng tuba-tuba, mabisa pa sa chemotherapy? Di ba, Dok? Nakakalason yan? Sa dosing bata ang nalason. Nag-alala po ako, hindi ko po alam kung anong gagawin ko nung araw na po nun. Hindi basta-basta kinakain yan. May lason talaga. Dosing bata na naman ang nalason sa tuba-tuba daw. Pero bakit hindi nila ibinalita ng maayos? Dapat kasi nalason sa buto ng tuba-tuba. Marami na naman ang na-misleading nito. Iyon tuloy, napagkamalan ng mga Pilipino na pati ang ibang parte ng tubang bakod ay nakakalason. Pero ang hindi alam ng karamihan na ang tubang bakod ay maraming medicinal properties at ginagamit as herbal medicine, lalo na panlaban sa kanser. Yung ugat at dahon po mismo ay nakakagamot ng maraming sakit. Ang dapat iwasan ay yung bunga dahil meron itong chemical content na hindi hiyang sa katawan natin na magdudulot ng negatibong reaction. At hindi ibig sabihin na nakakamatay ito. Naaagapan po ang ganitong sitwasyon. Sa awa ng Diyos, wala pa namang namatay talaga dito sa Pilipinas. Hindi lang talaga kasi malakas yung sikmura ng mga bata o kahit na sa mga matatanda na labanan ang mataas na natural content sa bunga. Kaya may overdose na nangyayari. Hindi po lason kasi kung talagang lason, dapat tigok agad. Ang bunga po kasi ay merong toxalbumin, corsin, isang chemical sa loob na kasama dito ang glyceride, linoleic acid at palmitic oil. Itong chemical na ito ay ginagamit sa paggawa ng sabon at kandila. Kapag nakain mo ang bunga, may acute systematic poisoning na mangyayari sa katawan. Makakaramdam ka ng symptoms na pagsusuka, pagkahilo, hemorrhagic gastroenteritis, followed by diarrhea. Kaya pinapaalala sa atin ng Department of Health na hindi talaga advisable na kainin ng bunga. Tandaan bunga lang. Huwag niyo naman kasi idamay si dahon kasi nakakagamot yun. At alam niyo ba, bilang alternative medicine doctor, ginagamit namin ang dahon ng tuba-tuba sa mga patients na may sakit tulad ng mataas ang cholesterol. Several studies na po ang ginawa sa dahon na kayang makapagpababa ng bad cholesterol sa ating dugo. Pangalawa, healing uric acid. Kumuha ka lang ng 5 piraso ng mature na dahon at pakuluan ito. Inumin ng 2 beses sa isang araw. Ito ang malupit sa dahon. 100 times stronger than chemotherapy. Dahil sa antioxidants at anti-properties nito, kumuha ka lang ng 10 piraso na dahon, pakuluan sa 3 basong tubig hanggang sa maging 1 baso na yung tubig. Uminom ng 2 beses sa isang araw sa loob ng 2 linggo. Ginagamit din ito kapag may asthma o hard breathing problem. Sa mga may arthritis dyan o namamagang tuhod, kumuha ng dahon tapos lagyan nyo ng coconut oil at itapal sa parte na apektado. Para sa mga acne problem, dikdikin